you only have one shot in life or every time, Marlon, na kasi ito ay naupo na minsan sa Kongreso, tama ba? If you didn't make it again, it could have been you the problem. You as a person, you probably as the person who did not perform his duties well and did not make it to another re-election, then you are the problem. And you reach this point na ang tanda-tanda mo na. Kikikil ako sa'yo. Hindi, yung ang tanda mo na, naninira ka pa rin, nakaka-foots pang ina mo ka. Totoo lang. Wala na akong modo, wala na akong galang, pero nakaka-foots pang ina mo ka. I-address ko lang tong comment ni R&M Ride. Huwag na kayong magpangalan ng mga tao sa palagay nyo ay critical kay Attorney Vic Rodriguez. Maaaring may mababaw para sa inyo na dahilan ang mga taong ito. Okay. Alam nyo ho, napakatagal na, 2 years ago pa yata or since last year, talaga namang kumakanana ang tandem ng mga lolo vloggers na to, Marlon, na mga lolomnist. Nagulat ka na lang. Hindi, pero ang sinasabi ko lang is, matagal na silang tumitira, pero matagal din tayong nagtimpi, Marlon, at ngayon na lang natin sila pinangalanan. Ibig sabihin, puno na ang salok. Puno na. Hindi ho kasi lahat ng bagay ay mananahimik ka lang. Some issues need head-on discussion like this, no, Marlon? At dahil pinangalanan namin kayo, it means to say na hindi kami takot sa inyo. We tried our best na respetuhin kayo dahil sa edad ninyo. Pero dahil puno na ang salok, tama na. Pipikit na, hindi nyo nga alam kung bukas gigising kayo na buhay pa eh. Baka nga ipalalamog na ni Kuya Ibi yung mga katawan nyo kung kani-kanino. Dahil sa edad ninyong yan. Gumawa ho kayo ng mabuti bago man lang ho kayo pumanaw sa mundo. Saka ulitin ko. Ay, Marlon, gusto ko lang mag-update na ang kamatis ay 400 per kilo. Ang per piraso nga. May per piraso nga. Meron may 20 pesos talaga. May 20 pa yan. Pinost ko na sa Tiop ni Puri. Kalahin mo, pinangako nilang 20 pesos per kilo ng bigas. Hindi nila tinupad. Ang nangyari, at least may 20 pesos. Per piraso nga lang ng kamatis. Pero Marlon, minsan mabibisit ka kasi alam natin na ang Pilipinas ay isang ang paligid dito ay agrikultura ang kabuhayan. Actually, barilin ko lang yung ginamit mo salitang minsan. Hindi, madalas. Mabibisit ka, nakakabisit talaga, di ba? Nabisita ko kasi yung post ni Tita Eat Abroad. Okay, hello Tita Eat. Hello po. Tama rin naman ang sinabi niya. 400 per kilo. Ang minimum wage per day, Marlon, 645. Diba? Imaginein mo yun. Kung ikaw ay isang kapitalista ng karinderya. Tapos ang anak mo na tumutulong sa iyong namumuhunan sa mga mo doon, araw mo doon, diba? Sabihin na nating, I don't know, may pinagsasabi mo. Di ba yung NEDA nga, kailangan 40 pesos ang budget nila. Ito naman, yung argument mo naman, parang ako yung mali eh. Syempre, doon tayo sa gobyerno. Tama, 42 pesos, di ba? Yung budget meal. Pero totoo yan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Buti nga, Marlon, nitong nakaraang Pasko at New Year, hindi nila pinagpilitan na makakabuo ka ng Noche Buena sa 21 pesos eh. Di ba? You have to remember, last year, ang pinaglaban nila, ang 500 pesos mo, meron kang pang Noche Buena. Di ba? Buti nga, natauhan sila na hindi na nila ipinipilit yung ganyan eh, no? And yung mga nakapagpa-full tank, ubos na tiyak yun. Dahil Actually, nung Tuesday lang, nagtaas ng 1.60 o 1.30, di ba? Na kada litro ng crudo. Hindi ko nga alam kung may pambayad ako ng parking kasi nagpagas ako kanina. Nakakaiyak yung gasolina, Marlon. Liit-liit ng sasakyan ko pero alam mo yun? Buti ka nga, may dala sasakyan. Wala ka silang sasakyan yan? Ako, ayoko na lumabas ng bahay, Pam. Baka magkahuli ang tao walang pera, unang-una ako ma-arresto. Yay! Visit ka, Marlon. Okay. Hindi ko kasi namin balak magtagal. Dahil may mumu. Kasi yayao na. Rico, sakit ulo ko sa'yo. Pero minsan ba naririnig mo yung langit-ngit? Yung, langit-ngit? Hindi ba yung langit-ngit ng... Baka naman may nag-aadibol lang. Konkreto naman to, Marlon. Ano yung tikbalang? Kainis ka naman. Hindi, okay. Naniniwala ka ba sa bulto? Yung kapag umuulan at saka umaaraw, yon may kinakasal. May kinakasal na tikbalang, no? Tikbalang at saka rooster. Tapos pag babad, gusto maglaro, kukuha ka ngayon ng yung pinakabato, guguhitan mo yun yung kalsada, ng araw, di ba? Bago pa mauso ang sandals. Wala sandals. Meron ng drawing araw. Lalo na pag buisit ka kasi naglalaro kayo ng piko. Di ba? Meron tumbang preso, tapos biglang umulan. Kasi ang tendency, pag umulan, pipingutin ka na ng nanay mo, papapasukin ka na sa bahay. Kaya lang, ang kontra mo dun, drawing ka ngayon ng araw. Pero pag malakas naman ang ulan, talagang maliligo ka sa ulan, di ba? Totoo din naman yan. Tapos tatapat ka sa lunod. Anto, di ba? Waterfalls. Pag ugulat ka, may mabaksak na matigas ka yun. Ay, ipot na nga pusa. Alam mo, yung ugali, yung ginawa mong yan, yan yung mga problema sa bahay na bata. Oo.
Ibig sabihin, di mo dinanas yun? Hindi. Malungkot ang kabataan mo, Hindi, Pamela. masaya kami, pero mas masaya ang kabataan ng kuya ko. Chico Kael, Andiyan ano si po? Chicho Kael. Yung Bakit ba dami tayo nila, napunta oh. dyan, Marlon? Hindi ko alam eh, sa bulto ka nagkumpisa Oo eh. nga eh. Ako tuloy ako. Pero mas nakakatakot yung mga balita ngayon, Marlon. Dahil, bukod sa nakakatakot, nakakalungkot. Dahil, Sobra. sumambulat ang isang balita kaninang umaga. At base na rin, malamaaring naunang na-vlog nito ni Attorney Vic kanina, no? Na si Tita Nene, na tinatawag natin Tita Nene, na tinatawag ng maisog na Tita Nene, ito si Nene Bacale, Nene Bacale, oo. nakalaban at naglakas ng loob na mag-file at kalabanin ang isang Martin Romualdez sa District 1 ng Leyte sa pagka-congressman. Kongresista. Lumabas ang sample ballot. I don't know if this is the official ballot or a sample ballot, but in any case, no, parang napaka-coops mo naman na pangalan mo lang ang itinila mo doon para mag-mind condition ng tao na ikaw lang ang choice nila. And alam mo, mapangit din yan because that leaves people with no choice. Parang no choice kami, si Tambalang eh. Sa Di ba? sample ballot, wala yung name niya. Pero sa official certified list of candidates, nandun ang pangalan ni Tita Nene. Oo. Diba? So, kailang tama ba yung dinig ko kanina? Na officially tinanggal na siya ng COMELEC? Ano na daw siya, parang Disqualified. and without her receiving the notice of disqualification. Grabe, Diba? So, pero ha, Marlon, ito pinakita rin to kanina, yung kanyang COC ha, received ng Yung COMELEC. certificate of candidacy niya, received. And- Ito ba naging grounds na wala siyang... Bakit siya na-disqualified daw? Anong Wala, she doesn't know. Grabe, Lumabas lang no? ng balota na wala ang pangalan niya. Walang nangyaring due process? Wala. Naku, uso ba ang due process? Marlon, uso ba ang due process? May salitang due process ba sa gobyernong ito? Ang kalaban po ni Speaker Martin Romualdez para sa 1st District ng Leyte ay maliban kay Tita Nene ay Danilo Chua, si Minerva Gaut, at si Tita Nene. So, ang sininggle out niya, si Tita Nene, na kamakailan lang ay tinaas mismo ni Vice President Sara Duterte. Yes, sa labas yung ng kamay niya sa labas ng Veterans Memorial Yes. Hospital. And Pam, di ba nakaplano tayo na interviewin din si Tita Nene? Oo. I tried to reach out a while ago, Marlon. Oo. Kasi nga, kamaisog naman natin. Alam natin ang contact. And independent siya. Oo, oo. Dahil may sug ang ano. I think priority nilang maayos ng kanyang lawyer ang issue Dapat dito sa lang, COMELEC. tama lang. At yung pagiging official niyang kandidato, Marlon, tinatakan ito ng pagtaas ng kamay, hindi lang ni VP Sara ha, na unang nagtaas ng kamay si PRRD. Kasabay natin nung October 8 sa lunch before we proceeded dun sa sa the tent kung saan tayo Yeah, nag-file sa oo, COMELEC. oo. Andun din siya. Nandun din siya. Tinaas din Oo, ang kamay tinaas din niya. siya ni PRRD. And when she showed her support kay VP Sara at saka kay Attorney Yusek Zuleika Lopez sa VMMC, Veterans Memorial Medical Medical Center. Center, doon sa labas, nung nagpasalamat ang isang VP Sara na tapos na ang laban at umuwi na ang mga pasyente, pinapauwi na yung mga Para makapagpahinga na rin. makapagpahinga na rin. nagpakita ng suporta. Nagkita sila, nagkakilala, pinakilala niya sarili niya at tinaas nga ang kamay niya. So, ano ang mensaheng ibinibigay nito? Ang mensahe nito, Marlon ha, si Martin Romualdez, I believe, hindi pinalaki ng kanyang magulang ng tama. Hindi lumalaban ng patas. Para itira mo ang pangalan mo na nag-iisa dyan sa balota, kahit sabihin na natin ito ay mind conditioning, it's probably not the official ballot, pero the audacity that you have na pangalan mo lang na dyan, parang sobra talamak ka naman masyado. Parang Sobrang bata naman yung tayo, ano. Pam, ang tawag dyan, madugas. Madugas. Sa pinaikling salita ng mandurugas. Oo. Mandaraya. Oo, sa larong kalye, Marlon, Oo. yung pamato mo, natapakan mo sa piko, di ba? Tapos tinuloy-tuloy mo lang, maduga ka. Mandaraya. Yun ang mandaraya ka. Na- Yun sa text, alam, naglaro ka ba nun? Oo, yung ganun. patong-patong na Pati- ginagawa. Pati yung bilang na isa, dalawa, Hindi ko tatlo, nga alam yan apat. Kasi ako nun, Kasi Marlon, palibasa, kolelyal, sa exclusive school ka eh. kolelyala, kolalya, ano? Buli! Hindi, kasi yung panahon ko nun, pogs na eh. Wow! Stock of Wow! pogs. Papayag diba? pa kayo, Joanne at Dave. Ay, baka may nag-aabang sa atin sa airport ng Korea. Hello sa'yo. Oy, Ingat hello sa po, pagbalik hello po, dito sa good Maynila. day. O, di ba? Oh. Yun lang, Marlon, no? Parang ang kapal ng mukha mo at ang kapal ng mukha kung sino man ang kasabwat mo. Dahil ito ay published, Marlon, sa official website ng COMELEC. Grabe. Hindi ito ginawa ng mag-isa ni Martin lang. Ibig sabihin, meron siyang kasabwat sa loob para magawa. Parang nakakatakot to. Kasi kung sa ganyan, Pelito. opisyal na kandidato, Mm. kayang-kayang tanggalin, Mm. at
ganyan na rin. Bagay, nakakadalawa na COMELEC ha. Unang-una, yung pagbibigay pahintulot ng Commission on Elections na mamahagi ng ayuda, gawin legal nila yung vote buying, nakakatakot na yun. Ito, pangalawang nakakatakot to, na biglang-bigla kayo magdi-disqualified ng isang kandidato na hindi man lang dumaan sa tamang proseso at legal na proseso, biglang-bigla niyong tatanggalin, ano pa ang magiging pangatlo? Ang pangatlo nito, yung lantarang pandaraya sa darating na May midterm elections. You know what they say? It is easier to cheat on local level, Marlon. But regardless kung local yan o national yan, yan ay pandarambong pa rin. Yan ay pandaraya. Yan ay ang talagang panggagahasa sa karapatan ng mamamayan na magkaroon ng choice kung sino ang gusto nilang iboto. Pero grabe si Speaker Martin Romualdez, no? Unang-una, Martin Romualdez ka na. Speaker of the House ka na. Pinsan ka pa ng presidente ng Pilipinas. Tapos, papayagan mo na yung mga katunggalin mo biglang-bigla na lang mawawala sa opisyal na listahan ng Commission on Elections. At alam na alam mo na ang refleksyon nito ay sa kandidatura mo. And nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang makinarya, ang pera, ang puwersa. Ito, pagpapakita to ng pang-aabuso sa pwesto. Ito ba, Marlon, ay nagbibigay din ng mensahe na somehow, kung ginawa niya to, meron siyang admission sa sarili niya, Marlon, na may tulog siya kapag nakalaban niya si Grabe, Tita no? Nene. Malamang sa malamang. Bakit mo gaganituhin to, di Para ba? ipaalis mo no? Oo. Talaga may takot siya, may tulog siya. Ibig sabihin, somehow he also feels na unwanted na siya ng ng mga kadistrito niya. Ibig sabihin, siya mismo sa sarili niya, alam niya yung alam niya na yung kakulangan niya at alam niya na mahina siya sa sarili niyang distrito. Para manduga ka. Para Marlon. mandaya ka, Para di ba? mandaya ka, para dugas Oh, pero ka. bago open po, bukas po ang third floor studio sa anumang pagbibigay ng panig ni Speaker Martin Romualdez at ng Commission on Elections. Pero hanggat wala ho kayong malinaw na sagot patungkol dito, hindi niyo po masisisi ang taong bayan Mag-ingay. na mag-ingay at magduda na lantaran ang ginagawang pang-aabuso sa pwesto ng mga nakaupo ngayon at lantaran din ang nangyayaring sabuatan mula sa Commission on Elections at sa iba pang kandidato, partikular na kay Speaker Martin Romualdez. Kilala naman natin ang nag-handle ng comms ng isang Martin Romualdez. Ang dami nila. Marlon, oo. Dalawa dyan, paborito kong tao. Matino naman tong dalawang to. Kuya natin to, tito natin to, kaibigan natin to. Pero, Mga kumpare ko eh. actually, ano na lang, parang maging makatao naman kayo. Bigyan nyo rin ng sagot ang mamamayang tao kung bakit nangyayari yung mga ganitong miracles ba. Marlon, ang aga-aga pa, Marlon, nagkakadayaan na. Ano pa sa actual na election, sa tingin mo? 'Di ba? Yung papel na dadaya mo, ano pa yung makinarya? Ano pa yung kakain ng papel na yan para basahin yung resulta? Partida pa yan, ha? Ano? Limpak-limpak at bilyon-bilyong piso ang pinamimigay niyong ayuda, ha? Tapos ganyan na ayaw niyong lumaban ng parehas at i-special ops niyo ang isang Tita Nene Bacale. At kung hindi ka rin naman pala nabibigyan ng matibay na kumpiyansa ng pamimigay mo ng ayuda, lalong-lalo na't pinayagan din naman ng kakampi mong COMELEC, di ba, bakit hindi ka na lang lumaban ng patas? Kung ito nakakabigay ng confidence sa'yo, dapat you have to play fair. Because if you are too confident na, hindi, mahal ako ng distrito ko, mahal ako ng tao ko, mahal ako ng constituents ko, iboboto nila ako, mananalo ako, itong si Nene na tinatawag nila, she's irrelevant. Dapat ganun man lang, kung confident ka. Mukhang hindi. Mukhang Threaten, no? mukhang may tulog talaga yung Threaten, mama. no? Oo. Ito, Marlon, And- ang tinatawag mong kapito ko. Miss Cathy Binag, hello. Sa Kati, andiyan ba si Uy, Miss Cathy? parang bigla kang bumait. Kati, sabay ba talaga ako? Halatang takot. Sabi ni Parang Kati, oh. bigla, ba't nilalabas mo yung dimple mo bigla? Wala wala sa pet ha. Wala sa pet ha. Hindi, nakita niyo ba yung ngiti ni Marlon? Biglang, Grabe. Kinikilig na lumabas yung dimple niya dito. Kati, huwag ka muna kiligin dyan. Relax ka lang dyan, relax ka lang. Marlon, oo. Miss ko na kayo. Nag-blush ka. Ayun, no, miss ko na kayo. Wow, ako, siya lang ba? Miss ko na kayo. Ay, nabanggit din lang naman si Cathy. Break muna tayo sa intense na usapan natin, ha? Hmm. Nagkaroon Hindi kami tayo- pwede mag-break ni Kati kasi hindi naman kami. May malinaw. Ano, Pamela? Hindi naman kayo ni Cathy. Mag-break ano? tayo sa intense ng Okay. usapan. Sige. Okay. Alam mo, nasa subconscious mo na yan. Alin? Nabanggit mo yung break eh. Ibig sabihin, ayaw mo talaga mag-break. O, rewind mo. Mamaya, gagawin ko short Joke yun. lang, joke lang. Kayo naman, alam nyo naman, mapagbiro ako. May isusumbong lang ako, Cathy. Alam ko yan, narinig ko yan. Kadaldalan ko sa isang gilid, sa isang gedli, si Attorney Glenn Chong. Narinig yun. Oo. Ito si Attorney Glenn Chong, ang liit-liit ng polo shirt. Ano, Tapos slim fit eh. Oo, sabi ko, Attorney Glenn, hindi ko kasya yung lakost mo. Sabi ko ganun. Sabi ko, Attorney Glenn, anong workout mo? Taba-taba ako. Tapos sabi ni Attorney Glenn, hined to ako ng isang Attorney Glenn Chong. Sabi niya, Ate Pam! Sabi niya, hindi ka naman mataba. Tapos hined to niya ako ulit. Well, hindi kasi Cathy Binag. Simple. Nadali mo. Attorney Glenn. Attorney Glenn,
Chicho Kyle, hello. Yung jacket daw, Boss Marlon. Hindi ko kaya. Ana-arbor ni Pamela yung isa. Init-init dyan, magja-jacket ka. Yun lang na kwento ko lang. But we miss you, Cathy. I hope you're Miss you. feeling better now. Oy, Hindi speaking mo of alam kwento, nagkasakit. dami nagtatanong sa akin dun sa maigi na sagot ng derechahan at Ah. nasagot mismo sa programa ni Miss Karen Davila yung patungkol dun sa sugar fiasco. At sinabi ni Atty. Vic Rodriguez na siya mismo nagpahuli. Totoo naman. Ito, Alam mo, para lang yun ano, nga. may resibo ha. Nagre-review kami Okay. kanina ni Marlon. Biglang naalala ko, Marlon, di ba, department mo ang Department ko yun naghawak eh. niyan? Kasi ang department ko po ay special concern dun Oo. sa OPS, Office of the Press Secretary. And pinapatupad namin yung one messaging policy na hindi agad-agad maglalabas ng statement ang isang departamento Hanggat hindi nakukumpir. hindi nako-confirm o hindi kailangan align ng Align. mensahe sa palasyo ng Malacanang Yes. para hindi tayo ma-spin at maiwasan yung fake news Yes. at yung narrative ay iisa at nadidikta mismo ng palasyo. Hindi na nangyayari Yun ngayon yan. Eh wala na eh. Wala na tayo eh. Sabog sila eh. Sabog na yung namumuno eh. Sabog pa sila, di ba? So sabog-sabog ang mensahe nila. At ito, August 18, paano ba, Pam? Yan, ganyan. Yan, August 18, 2022. Ay, bakit kumikislap yung ilaw? And, yun na, mumu. Yan ang August 18. Oh. Baka And, pag, i-ano ko to? pwede naman. Ayun, Ayan. baka biglang may mag-play Ayan. dyan, ha? Ayan. So, Ibig yung sabihin, binanggit... nandito ka? Oo, pa. Ikaw ang nagpicture Kasama yan? ko si Director Ben Rosario rito. May kasama tayong reporter dito from Channel 13, Channel 4, and Radyo Pilipinas. Naalala ko to, it was also one of the... Ito yung ginigising. Ikaw ba nagising o si Yusek Ina, Reformina? Na ito naman yung sa... Basta may isang istorya rin po ng smuggling sa Subic na niread din namin. No, pinagising kita Pinagising dun mo sa ako kasama kay- mo sa bahay. Kasi Oo. hindi ka sumasagot ng telepono. Kasi tulog tulog na na ho ako ang noon. lolo nyo. Oo, tulog Sabi ko, na ako Marlon, noon. kailangan mo tumakbo Kailangan sa... tumakbo ng Pampanga ka ba tumakbo? Pampanga. Oo, no, Pampanga. So, alas 2, nasa HQ na kami kasi dapat magiging opisina ng OPS, ng PCO, yung dating headquarters po ng BBM. Oo. So, nandun na kami nag-aantayan na kasi nag-aantay ng signal kung saan gagawin yung raid. And yung madaling araw yun. At ito po ang resibo. At totoo po yun, yung raid na yun ay si Atty. Vic Rodriguez ang nag-utos. At ito po may ano pa, ito sa asukat. Parang May Pakistan Thailand, ba? Thailand. made in Thailand. Oh. Ayan o. Yan. Marami yan, series yan. Bulacan, Pampanga, at Subic. Okay, ang tanong. Sa lahat ng ebidensya na meron yan at yung mga previous statements ni Attorney Vic not denying, but straightfully telling everyone na I was not involved. Hindi ko order yan. Bakit hindi naniwala ang maraming tao? Kasi pinipilit nilang palabasin na si Atty. Vic ang sangkot sa sugar fiasco at siya rin na ang pumirma. At sinabi niya rin doon sa programa ni Ms. Karen Davila na magpakita lang kayo ng ebidensya na pumirma siya sa harap mismo ni Ms. Karen Davila ay magwi-withdraw siya ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. At bilang patunay po na siya talaga ang nag-parade, ito po ang mga ebidensya. At nagulat na lang, malamang to, magugulat si Atty. Vic na meron akong ganito. Oo. Na dokumento. Oo. Ayan, no? Kasi Marlon, yung Andito pa po, pati date, pati oras Oo. ang alas 9 ng 9:33. August 18, 2022. Kasi yung ganyan ko naman, Marlon, because dun sa upload naman sa Facebook ni Attorney Vic Rodriguez, just to give an update kung ano rin naman ang achievement ng Office of the Executive Secretary, naka-geotag yan. Merong location, Oh. merong time. So, I will have to revisit. Medyo malalim na yun kasi At saka nilabas parang ng 2 years ago na yun. nilabas ng Philippine News Agency to Oo. dahil nga syempre ang PNA ay government Arm. ng PCO at saka nilabas din ho ito ng Channel 4 and Radyo Pilipinas. Marlon, ang hindi rin masyadong alam ng marami, dapat itong sugar order na to ay merong series of meetings na magaganap. Yep. Nung ipapatawag na ni then Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, ang isang Customs Commissioner ba tawag sa kanya, sa posisyon niya, na si, I forgot his name. Hayaan na muna Oh, wag na hayaan mo natin. Ay, i-research nyo na kung sino yung Customs Commissioner na yon. Bakit hindi siya nag-attend sa isang dapat meeting sa Malacanang? Ang ikinagulat at hindi alam ng marami, Merong isang may influential tao. ang lumabas na hindi binoto ng mamamayang Pilipino, hindi appointed ito, Marlon. At ha? wala mandato. At walang mandato, ha? Pero siya ang nandun, nagpresenta ng excuse letter na si Customs Commissioner will not be able to make it to that meeting. Bakit? Why? Who are you to represent an official, a government official at that? No? Sasabihin ba natin kung sino to? Saka na. Nasa libro din to. Nasa libro. Nasa Kingmaker Saka na. book po ito. Saka na. At saka gusto niyo pa ng ebidensya? Mm. Pwede tanungin natin yung mga tanungin natin si
Profesora. Si Doktora Clarita Carlos. Di ba? Nasa report naman na yan kung sino yung mga nabanggit doon. Diba? Ayun din naman ay And may ikinamit basihan siya. yun. May basihan yun. Naka-report yan, Oo, galing sa Intel yun. Di ba? Although dahil nagsabi siya ng totoo, ikinamit siya ito ng kanyang posisyon sa gobyerno. Na ngayon ay, ang balita natin, ha? Baka mali tayo, nasa kampo na ni Tambi. I think she admitted that. Kasi that she now- pasalamat dahil dun sa Yes. generous, di ba? Generous allowance, allowance. Marlon. So dito mo mapagkaka-connect na ang gobyernong ito ay hindi gusto ang matinong trabaho. Bigla ko naisip yung yun, sa wow mali, ang tawag doon, plak, di ba? Plak. As in, pera lang ang Katapat! Sana meron tayong kagaya nila PH na yung may sound effect. Oo, may mga yung wala tayo. clap-clap, Oo. merong cricket sound, laughing Classic sound. yung cricket mo, Gusto ko tsaka yung- meow, 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 meow. Yeah, yeah. Kaya Pamela, Sa susunod, may pambalak na naman, Pamela. May pambalak na naman. mag-iisip ka kung ano ang iaarte mo sa harap ng audience. Manda ka short na yan mamaya. Kaya minsan, ano na ako eh. Mami D! Boses na. Hello kay Mami D. Tita, hello po. Present Ay, may mga siya. nagpapakulit. Oo nga. Acknowledge natin. Pero Marlon balikan ko lang yung sinabi ko. Sige. Dito mo makikita sa mga, alam mo, if we every time we visit memory lanes na ganyan, no, and we recollect kung ano yung mga istorya. Ngayon mo malalaman na parang ayaw nga talaga nila ng matitino, ayaw nila sa mababait, ayaw nila sa taong totoo ang sinasabi, ayaw nila sa tao o sa isang opisyal na may puso ang trabaho. At ang masaklap, gumagawa sila ng kwento para lamang mapagtakpan yung kanilang katarantaduan at kabulastugan. And Marlon, this time ko na re-realize ba na when the first lady told everyone, a crowd, na I can hindi pwede si Pam sa trabaho na naiisip niya because ako daw ay masyadong mabait and that she doesn't think that I can deliver. So ang umaandar sa isip ko noon is effective naman ako, efficient naman ako, hardworking naman ako, and I'm very qualified, Marlon. And it was to me offensive when she said na I cannot deliver because ang focus ko nun, Marlon, is she didn't know me enough na mayroon akong skills and qualifications. Doon ako nag-focus. But now, later on, you realize yung pagde-deliver pala, anda. Pera, no? Pera pala. Base sa naririnig na lang din natin, ha? May isang nagsabi niya, malapit na malapit doon sa babae. Ang sinabi, hindi talaga pwede si Atty. Vic dito. Kasi hindi siya buhaya at saka hindi siya mukhang pera. Diba? So, kailangan ng qualifications mo Buhaya para makapag-deliver ka sa kanila, ay buhaya ka at mukha kang pera. At alam mo yun, magaling kang gumawa ng pera, sanay na sanay ka sa mga galawang sindikato o mafia. Alam mo ba't hindi ako pwede? Bakit? Hindi ako buhaya. Mermaid kasi. Wow! I'm Little Mermaid. Oh. Hindi, Marlon, Jezabel na kapeg. Gagano Ay, alam mo, Marlon, ano? parang naiisip ko medyo pwede ka pa. Ano Why? to? Ano? Undin ka eh, undin. Pamela, Ay, lakas na trip, oh. actually, naisip ko lang yung damit ko parang kulay undin. Kanina, iba kulay mo ron? Parang green pa. Marlon, huwag mo Parang sabihin brown nga, yan. oo nga. No, yung pang Green horror, ang tingin ko. horror yung setup sa Oh, labas. hindi horror and maligayang pista, pagdiriwang ng pista Yes, ng Poong Nazareno oo. po. Meron ka bang experience sa Poong Nazareno? Wala, Marlon. But, in college, kasi ako, nagkolehiyo ako sa FEU, no? Oo, so, Moray. Ayun, konting kembot mo, konting kinemerot mo, nasa Quiapo ka. At, ang mga murang bilihin, kapag kami ay may mga kailangan ng project, nasa Quiapo. Quiapo. O, di ba? Oo. Tapos, kapag kami ay merong mga, halimbawa yung OJT, mga ganon, ang murang damit, nasa Quiapo din. Saan doon? Sa Carriedo? Yung sa Carriedo. Oo. Tapos yung sa underpass, yung mga yun. Tapos may mga ukay-ukay na noon, Marlon. So, nagdaan din naman tayo Yung mga dyan. nakalatag yung sako, tapos Yes, nandun yung sa... iba na naman yung ano mo, yung Oo, tongkat naman. alin na naman. Ano may naalala ko kay Pamela, may kuleto ko. Coverage, actually hindi coverage. RLR to, in-invite kami. Mga selected media ng isang, alam mo yun, ng isang, sabi ko na nga, isang senadora, di ba, sa Boracay. Eh, yung isang radio reporter, naka-slacks, nakabalat, tapos, Boracay? Oo, Boracay. Tapos naka-belt na, ano may leather belt, di ba? Eh, usok-usok nun, tanggal ka ng belt, di ba? Tanggal sapatos, for security, di ba? Kung tinanggal niya yung belt, ganun niya. Ang luwag ng pants. Ang luwag ng pants. Tapos may tumunog sa bag. Pabango. Alam mo na brand ng pabango? Giovanna. Giovanna. Baka mabango yung Giovanna. Mabango yun noon. Noon, mabango yun. Hindi ka Gumamit gumamit dito. ng Jovan? Ano? Ang ginamit ko, alam mo, ano? Wala na, dakar na ako ng pants. Alam mo bakit? Ano to? Ikaw, Forest Interloop. Ano? Alam ko kung ano? Ano? Tatiana. Ano yung Tatiana? Baka may alam ng Tatiana dito. Big Queen, ano? Kaway. Sabi ni Uy, si ano, si HFEU din. Tama rin ka rin pala, girl. Tama raw, no? Oo. Hindi. Ano pa ba kumukha doon? Tatiana nga. Tatiana nga. Oo, tsaka Angel's Breath. Wow, Angel's Breath. Yan, pwede na. Ito na yung mga kasabayan ng mga cool water. Wow! Ako CK2. Hindi. Alam mo bakit? Pero
may nagagago sa akin. alam ni Cathy. Si Cathy. Alam ni Cathy na Chana. Tsala, Cathy, gumamit ka rin doon. Mabango ka yun. Aray ko, ang sakit nun dito. Ayan, eternity, uso nun, sabi ni Ala si H. Aray ko. Si Tanisty, tama. Si Tanisty. Parang nagkakalabasan na kita dito. O, hindi, Lisa. Kung mahanapan mo ako ng Sweet Honesty, bibigay ko yung address ko sa'yo. Marlo, sumakit yung Kakalabasan na kita. parang lalo. Ayun, Avo, no? Ay, excuse me. Okay, Binibigay na lang sa akin yun. Wow. Nenuko. Inuko, may nagano kanila, inuko eh. Pinapadala Ang ko mga naman girl ko ng thing na yan eh. Tatiana, oo. Good din po. Ano yun? daw? Ayaw namin palagpasin pagka. Ano yan? Okay. Wag na natin basahin. Si Jane Paras, parang pinapalitaw niya, sinungaling ang isang wala siyang tiwala kay PRRD. And diniklara mismo ni Attorney Vic Rodriguez doon sa programa ni Karen Davila na 4 beses sila nag-usap, no? So ibig sabihin, yung tiwala na binigay sa kanya ni PRRD hindi dapat paniwalaan. Wag nating kalimutan, ha. Minsan nang nagsalita ang PRRD na kaya hindi niya sinusuportahan ng isang Marcos Jr. dahil kaya hindi niya sinusuportahan ng isang presidential candidate dahil meron nang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So may pasakali na. So ngayon saka na lang natin na-realize ngayon na totoo yung sinasabi ng isang PRRD. And magtiwala po tayo kay PRRD. Pag si PRRD po ang nagsalita, alam mo yun, sincero sa kanyang sinasabi at nagkakatotoo. At yung binibigay niyang tiwala para kay Attorney Vic Rodriguez at siya mismo ang nag-encourage na tumakbo sa pagkasenador, bigay po natin yung tiwalang yun kay PRRD. Kung ano man yung paninila nyo, Congressman Jing Paras at kay Spokesman Salvador Panelo, pareho naman si Ado Paglinawan, ang kinokontra nyo po dyan, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte mismo. Ngayon, kung ano pa rin wala na akong masasabi dyan, kundi ang naiisip ko na lang ay salitang inggit. You can't teach new tricks to Lolo Dogs. Lolo Dogs. Yeah, kayo naman mamamatay na lang kayo. Ayaw nyo pang Kayo kuha ng naman, ang tama. saya-saya kung ano tinatanong Oo, nyo. nagigigil din ako. Anyway, yun lang. I-trust natin ang si PRRD. Pagkatiwalaan po natin kung anong sinabi ni PRRD. And nagtitiwala ang isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang Attorney Vic Rodriguez. Kaya kung sino man yung naninilang yun, hindi nila mahal ang isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kundi ang mahal lamang nila ay ang kanilang sarili kasi ang nananaig sa kanila ay mga inggit sa katawan. Ay, Sorry, bakit ako nagsalita? Dapat si Pamela yun. buti na lang nagsalita. Hindi, medyo ano na yan. Ito. Ako rin. Ikaw kay Jing Paras, no? Hindi ko kasi makuhang ibigay yung respeto. Marlon, respect begets respect, no? O sige, Yeah. pero out of ano na lang din, dahil edukado naman tayo. Ikaw kay Mang Jing Paras, no? Kung kayo po ay may sama ng loob sa isang PRRD dahil nung hiningi ninyo ang di umano ang tulong na gusto nyong tumakbo bilang isang senador at hindi nyo nakuha ang endorso, baka po hindi nyo na panahon. Baka ho kailangan ninyo manahimik na lang dyan sa sulok. Or baka may nakita sa'yo si PRRD na hindi ka karapat-dapat maging senador. Yes, kasi parang you only have one shot in life. Or every time, Marlon, kasi ito naupo na minsan sa Kongreso, tama ba? If you didn't make it again, it could have been you the problem. You as a person, you probably as the person who did not perform his duties well and did not make it to another re-election, then you are the problem. And you reach this point na ang tanda-tanda mo na. Kikikil ako sa'yo. Yung ang tanda mo na, naninira ka pa rin, nakaka-foots pang ina mo ka. Totoo lang. Wala na akong modo, wala na akong galang, pero nakaka-foots pang ina mo ka. Yun lang, sorry po. Sabi ni Brian Castrudes, kay FPRRD lang tayo maniwala. Nagkamali na tayo dati dahil di tayo naniwala. Correct. At hindi yung sasabihin nyo ni Attorney Vic Rodriguez na 4 na beses sila nag-usap patungkol sa pagtakbo niya sa pagkasenador kung walang katotohanan yon. At dapat ngayon din mismo dinedebunk na ito ni PRRD. At huwag kayong magulat, baka bukas makalawa may opisyal na pahayag ang PRRD na higit lalo dapat suportahan ng isang Attorney Vic Rodriguez at sasampal yan sa pagmumukha nyo. Kayong mga naninira kay Attorney Vic Rodriguez. Marlon, ayoko lang din abusuhin na every time we drag his name into the conversation. Pero ito kasi tinatawag ng pagkakataon Ang alam mo ang nagiging basihan ko na natatanggap ng mga Duterte ang isang Attorney Vic Rodriguez, yung magkaroon siya ng opening na ma-develop ang isang potential relationship sa anak sa isang Mayor Baste Duterte. Yeah. Ang anak Marlon, laging yan ang kumukontra. Sabihin na natin na isa itong modern family. Ang tatay nila ay single dad. Ang anak ang magsasabing, Papa, gusto ko si Tita Maria. Kasi parang maganda yung
aura mo pag nandyan siya, masaya ka kapag ang anak ang nag-a-assess ng kung sino yung tama sa kanyang magulang. Para ang anak ay magbigay ng isang opening na hindi inaabuso ng isang Attorney Vic Rodriguez. At ito ay sa pagkatao ng isang Mayor Baste. I believe Mayor Baste saw the good in Attorney Vic Rodriguez. And if it's not Ado Paglinawan, and if it's not Jean Paras, and it's not who's that guy? Si Panelo. And it's not Panelo getting getting a rapport between Mayor Duterte, or is not seen in public often with FPRRD, then wag niyong isisi kay Vic Rodriguez. Hindi. Yung kabalbalan ninyo, ng asal ninyo, wag niyong ibato kay Vic Rodriguez. Wag. Kung sabihin nyo, pakawala raw ng Malacanang. Hindi ba kayo nakukontento sa mga pinagsasabi ni Atty. Vic Rodriguez? At ulit-ulitin namin, sino ang may mga pinakamatapang na pahayag ngayon laban sa administrasyong ito? Na personalidad Sino? Maliban kay Atty. Vic Rodriguez at saka kay Congressman Marcoleta. Sino pa? Naku, Marlon, wag mo akong pipilitin dahil alam ko kung sino ang doble. Wag na. Ang nagpapasweldo kay ganito at saka kay ganyan. Wag na pumupunta sa Congression. Wag na. Ano yung pabango kanina? Sweet honesty. Tsaka Tatiana, yung forest interlude. Ano yun? Pabango rin yun. Tapos Malaki na yun. roll on pa yun. Okay, maliliit. Bago ka ba manligaw nun, nagagaganon Uy, ka? bench. Bago-bago na yan, bench. Bago na Abby yung Queen bench, sino to si Abby? Opium Ilan mo. ba si Abby? Si Abby Queen. Gigigil ako sa bench mo. Ayun. Bago But pa- anyway, yung sinasabi namin, hindi nagkakaintay. Pero sana maliwanagan din ang isip nyo. Tumigil na kayo. Pero- hindi ito nakakatulong. And kung patuloy pa rin ang ginagawa nyong paninira kay Atty. Vic Rodriguez, may problema na sa sarili nyo. At baka yung problema yung inggit na sa katawan yun. Alam mo Marlon, yung choices na gusto nila Jing Paras, ni Ado Paglinawan, ni La Salvador Panelo, choices yan ng isang botante or ng isang political observer na magde-define ng kanyang willingness as a Filipino. Yep. 'Di ba? If those people mentioned are not welcoming of a potential Attorney Vic Rodriguez to become a senator in the midterm election out of inggit, out of inggit, that means to say you are also not ready for change. Kontento kayo sa kabulastugan na meron ng administrasyon na to. Wala na rin kayong iniwan sa mga buhaya sa Kongreso na sarili lang nila yung iniintindi nila. Sariling kapritsyo lang yung prioridad nila. At hindi talaga kayo tunay na nagmamahal sa bayan dahil hindi nyo pinapakinggan ang mismong wisdom ng isang PRRD. At dyan mo malalaman na dalawa dyan talagang bayaran dahil wala na silang gustong makita, wala na silang gustong pakinggan. Correct. Ilalabas ko kung sino. Chinchunsu. Paco Raman, meron pa kanina, nakalimutan ko si Abby. Yung cake na mag-green-green? Ang cake na mag-green-green? Yung parang foundation yun eh. Tapos babasain mo yung Hindi sponge. ko alam. Talaga? Para kumapit yung Talaga? Hindi ko alam. Grabe. Nakwento ko lang. Oo. Hindi, pero Marlon balik tayo sa issue natin Tayo po ay it is very critical this coming midterm election, Yep. no? Especially these days, ganito kaaga Marlon, nagpapakita ng connivance between the powers that be and the COMELEC. Meron din naman kumalat na larawan na sila ay magkakasama sa isang event. 'Di ba? So, minsan tatanungin mo as an independent body na COMELEC, bakit meron kang ganyang socials, no? Hindi masama ang socials, pero sa mga pangyayaring ito, dapat yan ang iniiwasan. Dahil dapat magbigay ka ng kasiguraduhan na dapat ang tao o ang mamboboto, ang mga botante, ay may kumpiyansa sa'yo bilang isang government official. Na ang iyong kinatawan na COMELEC ay mapagkakatiwalaan ng mga boboto for this coming midterm election. Hindi yung ganyan. Bakit? Paano naging successful ang isang ballot printing na merong certified list of candidates na kasama si Tita Nene, pero pagdating sa balota, isang Martin Romualdez na lang ang nandyan sa pangalan, wala nang kalaban. Tapos ang Bakit? pinakahuling balita, disqualified na, no? Dinisqualify. Nililito nyo ngayon yung mga botante. Hindi pa man nag-uumpisa ang formal na kampanyahan. Ito pa mo, meron lang ako sa Mindanao Lens. Tingnan nyo po, sino yung mga nandito, ha? COMELEC ang pinag-uusapan natin ngayon, saka si Speaker Martin, di ba? At nasa picture ay si DILG Secretary Rimulya, kasama si Davao City Mayoral Candidate Carlo Nograles, si Santa Cruz Mayor Jose Nelson Sala, si SAP Anton Lagdameo, si Minda Secretary Leo Magno, at si Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantan sa isang retrato. You know na nasasagwaan ako. Anyway, karapatan nila to eh. Pero masagwa ito sa panahon ngayon dahil alam naman natin na nalalapit ang eleksyon at bilang DILG Secretary, Secretary John Vic, parang malaswa yung mga ganitong klaseng larawan na
pwedeng magpakita ng impluwensya at makaapekto sa nalalapit na eleksyon. You know what that is? Oh. It's a show of force. It's a picture. Actually. It's a picture of strength that the administration is not in shambles, Marlon. 'Di ba? Lagi natin sinasabi, wag kayong magpanic, steady lang ang ekonomiya. Wag kayong magpanic, buo ang executive. Yung wag kayong magpanic dahil matino ang presidente. Or wag kayong magpanic kasi kayang-kaya nating dayain lahat yan gamit ang impluwensya at makinarya natin, di Pero ba? Marlon, may pinagbasihan kasi tayo. Kaya hindi tayo dapat din matakot sa darating na election at itanggalin natin ang horror stories sa ating mga isipan na dadayain ang election. Dahil nangyari na ito sa Amerika, Marlon, no? Yes. Pinagdaanan ng isang, again, President Donald Trump, Uncle Marlon, Donald. si Ninong, Ninong. na alam mo yon, na fake news din siya, yung sinashadow ban din siya, naging unfair din sa kanya ang mainstream media ng US, pero nanalo ang laban ng mga tao dahil sila ay lumabas at sila ay bumoto. Si Abby ko, nakikidadi Trump, oh. Wow! Anak ka? And Pam, magtiwala tayo dahil sa kasaysayan noong 2016, nung unang nagdeklara ng kanyang kandidatura o intention tumakbo ang isang Rodrigo Roa Duterte na isang mayor lamang ng Davao City noon, wala pa halos nagtitiwala. At yung makinarya, alam mo yun, na talagang nakabuhos din sa kandidato ng administrasyon. Pero kalaunan, nakakuha ang isang Rodrigo Roa Duterte ng overwhelming na 16 million votes. At naulit ito, na doble pa, nung si VP Sara naman ang tumakbo, na alam ng lahat na mas malaki ang botong nakuha ni isang Vice President Sara Duterte na 32 million kumpara sa 31 million ni Marcos Jr. At nangyari ito dahil sa suporta ng mamayang Pilipino na gustong-gusto ng tunay na pagbabago. At yung change is coming na idiniliver ni PRRD noon, binabago na ngayon ng binabago palubog ng kasalukuyang administrasyon. Kaya sa darating pong midterm elections, paulit-ulit pong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na posible pa rin ang pagbabago at may babalik natin yung sigla at yung legasiya ni PRRD. At sa mga mamamayang Pilipino, no, at Marlon, sa kapwa natin, sa mga boboto, no, your choices will define your willingness for change. If kontento ho kayo sa mga nangyayari ito na binababoy, ginagahasa, hindi nirerespeto ng mga kagaya ng Jing Paras, ng Ado Paglinawan at nila, who's that guy again? Panelo. Ni Panelo, yung mga, alam mo yun, yung mga choices ng ibang tao, yung storya ng ibang tao, yung truth ng ibang tao, this will define you as a person. If you listen to them, go ahead, that's your choice, that's your right. But, give us something that will define you as an individual. If you are for change, choose a better leader for this country in the next coming election, midterm election. Nakapagtataka lang pa, na sa halip ma-appreciate nila yung ginagawa ni Atty. Vic Rodriguez na halos araw-araw nagti-TikTok live na at pinapaliwanag niya, ina-articulate niya in layman's term yung mga issue patungkol sa PDIC, patungkol sa PhilHealth, patungkol sa Maharlika Fund, patungkol sa siniro budget yung PhilHealth, saka yung binaba yung GSIS. budget GSIS, di ba? SSS. Na sa halip na susugan pa nila yung mga statement na magagandang pahayag at matatapang na pahayag ng isang Atty. Vic Rodriguez, hinihilan nila pababa ang isang Atty. Vic Rodriguez. Sa anong dahilan? At saka yung ipipilit nila, Marlon, yung istorya nila. Yung halimbawa ako, isang taong nagsalita na masakit, pumunta ako sa isang doktor na, Dok, masakit po ang tiyan ko. Tapos ikaw na doktor, ang ipipilit mo, hindi tiyan mo ang masakit, daliri mo ang masakit. Hindi, Dok, masakit po yung tiyan ko. Hindi, daliri yan. Tingnan ko yung daliri mo. Yung ipipilit mo yung gusto mo, pero sinasabi ko na kung ano talaga yung totoo. Ipipilit nila yung gusto nila na sabihin ni Atty. Vic Rodriguez na nakita niyang nagdodroga ang isang Marcos Jr. Bakit hindi nila hanapin yung kay Amy Marcos na yung kapatid? At lagi na akong sinasabi, nagbibigay ako halimbawa, may mga magulang na problema yung mga anak na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito mga magulang na to, karamihan dito sa mga to, nagugulat na lang na alam na nila na kailangan i-rehab yung anak nila dahil gumagamit ito ng ipinagbabawal na G. Pero hindi ibig sabihin nito, nakita nila ng harap-harapan na yung anak nila ay gumagamit ng ipinagbabawal na G. Sa loob na ng bahay ito samantalang isang Marcos Jr. at isang Vic Rodriguez ay ang relasyon magkaibigan lamang at relasyong abogado at kliyente. Bakit mo pipilitin kung hindi nga nakita? Yeah. Di ikaw na lang magsabi na nakita mo. Total, sanay ka naman magsinungaling sa tao. Ba't di mo na rin ikwento kung anong oras pinanganak ang Atty. Vic Rodriguez, Diba? kung ano ang paborito niyang pagkain, ba't di mo na lang ikwento since alam mo kilala mo Kasi habang sinisiraan nyo ang Atty. Vic Rodriguez, ang sinisiraan nyo po, hindi lang mo si Atty. Vic, ang sinisiraan nyo si PRRD mismo, na nagbigay ng tiwala ngayon kay Atty. Vic at umaasa ang PRRD na sana iboto siya ng mga maysug na Pilipino dahil kailangan po natin ng isang matalino, matapang, maysug
at may paninindigan at may prinsipyo sa Senado, higit lalo at nakaamba, nagbabanta, nagbabadya ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yang ginagawa nyo, hindi ho nakakatulong yan. Kung hindi, nakakasira yan para lamang sa kapritsyo nyo at inggit sa katawan nyo. I-address ko lang tong comment ni R&M Ride. Huwag na kayong magpangalan ng mga tao sa palagay nyo ay critical kay Attorney Vic Rodriguez. Maaaring may mababaw para sa inyo na dahilan ang mga taong ito. Okay. Alam nyo ho, napakatagal na, 2 years ago pa yata or since last year, talaga namang kumakanana ang tandem ng mga lolo vloggers na to, Marlon. Mga lolomnist. Nagulat ka na lang. Yes, pero ang sinasabi ko lang is, matagal na silang tumitira, pero matagal din tayong nagtimpi, Marlon, at ngayon na lang natin sila pinangalanan. Ibig sabihin, puno na ang salok. Puno na. Hindi ho kasi lahat ng bagay ay mananahimik ka lang. Some issues need head-on discussion like this, no, Marlon? At dahil pinangalanan namin kayo, it means to say na hindi kami takot sa inyo. We tried our best na respetuhin kayo dahil sa edad ninyo. Pero dahil puno na ang salok, tama na. Pipikit na, hindi nyo nga alam kung bukas gigising kayo na buhay pa eh. Baka nga ipalalamog na ni Kuya Ibi yung mga katawan nyo kung kani-kanino. Dahil sa edad ninyo yan. Gumawa ho kayo ng mabuti bago man lang ho kayo pumanaw sa mundo. Saka ulitin ko in-announce ni Attorney Vic, 4 na beses siyang kinausap ni PRRD sa harap ni Karen Davila. At para sabihin nyo ni Attorney Vic Rodriguez, hindi ko siya gumagawa ng kwento. At kung ganyan, patuloy pa rin ang paninira nyo. Hindi na ho si Attorney Vic Rodriguez ang sinisira nyo. Si PRRD na mismo. And who are you to fact-check someone else's experience? Na wala kayo doon sa lugar ng pangyayari at kaganapan. At mga oras na yun wala kayo. Who are you? Sino ka? Wala. Matandang hukluban. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito tayo sa Third floor studio na Mind Your Own Opinion.